tayo at para makuha natin ito ng mabilis lang, hindi ko gaano hahabaan ito. Wala nang way. Hinihintay ko yung mag-way. Kasi at least natuto na po tayo na hindi kailangan pahabain ng todo. Basta na doon na yung message. Ano po. Sa Psalms 12, at sana po mga kapatid, huwag kayo magsawa dito. Total, every time na nakikita ko yung Psalms, lahat pala ito prayer almost ni David. Ano po. At dito sa verse chapter 12, ang inyo pong bubuksan, tayo po magsitayo, only 8 verses. May dalawang section sana ito, pero isa na lang ang gamitin ko. Okay? Para mas madali nga. Kasi kung dalawang section gagamitin natin, mas haba po ito. Tayo magbasa po. Ako po ang verse 1, kayo sabay-sabay verse 2. Chapter 12 ng Psalms, ito po yung nakalagay sa headings ng ating Bible, the chief musician upon Sheminith, Psalms of David. Ibig sabihin ng Sheminith po is the 8th note or the octave. Iniisip po bakit anong kinalaman ito dito? Sa music kasi po pataas baga ang pitch. May binanggit dito yung pagiging mapagmataas. Ano po? So, hanapin na natin mamaya. Verse 1, sabi dito, help Lord for the godly man ceased, for the faithful fail from among the children of men. Nawala yung ano. Po? Verse 2, they with flattering lips. Anong kinalaman nito sa 8th octave? Sa octave, sa 8th note? Flattering. No? Mamaya maunahan natin. And verse 3, the Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue shall speak it proud things. Ayan na, lumalabas na po. Proud things. Verse 4, diba? Verse 5, for the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord. I will set him in safety from him that puff at him. May ginawa na ang Diyos. Verse 5. Verse 6, okay, sa pagdating sa verse 7, thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Yan, maganda ito. Verse 8, last. Okay, sa gabi po ito ay may dalawa dapat ditong section. Yung una ay tungkol po sa pagiging natin, yung bang nagsiself-pity tayo pag may hindi nagawa tayo. And then, ang kukunin ko ngayong gabi, yung pure words ng Panginoon, yung kanyang mga pangako, yung ginawa niya. Kasi po ang nito, ang kahawig po sa kay Isaiah, nung naalala niyo sa Isaiah ay nagpaulan ng apoy. After a day, siya na-discourage. Nandun na siya, nakaupo lang din siya kumikilos Kaya tingnan natin kung ano po ang lesson sa atin ngayong gabi patungkol sa prayer ni David. Ano bang dapat mga alisin sa atin? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi na nandito po ang mga kapatiran. Alam namin na nahirapan sila pa dahil sa sked, galing sa office, galing sa kung saan. Pero alam namin, Panginoon, ang aming tungkulin ay upang dito ay maging kaming mga warrior pagdating sa prayer, sapat marami po ang bagsak, maraming nawala. Ayon sa aming binasa sa verse 1, wala nang mga faithful. Nagsialisa na sila, nagtumba na sila, Panginoon. Kaya may natitira pa, Panginoon, na nandito ngayong gabi. Kami po ay magpapatuloy na mananalangin. Ano man po ang nais ninyo, ano man ang dapat alisin, ano man dapat idagdag, ano man dapat gawin. Panginoon, Banal na Espiritu, kayo po ang manguna. Mag-encourage sa bawat isa na napapansin namin habang papalapit na naman ang pagtatapos ng taong ito at ilang buwan na lamang, nararamdaman namin, Panginoon, that the faithful are ceased. Wala na po, Panginoon, na mga matapat at naglulupaypayan na po sila. Pangunahan niyo po kami sa aming ginagawa. Hindi po amin ang gawain ito. Kayo po ay nilagay kami sa lugar na ito dahil mayroon po kaming function at huwag naming i-desert at huwag naming iiwanan katulad ni Elijah sa kabila ng kanyang pagiging matapat sa iyo ay na-discourage. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Kayo po Banal na Espiritu magturo, mag-lead, mag-teach, mag-guide sa amin. At kayo po may taas, may pangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung, alam mo,
Marunong na. Diba sa likod? Okay. So, pure words ang gagamitin ko. Pero ang isang side nito, kung inyo pong aralin, ay ito po yung parang Elijah syndrome. Alam niyo yung Elijah syndrome, yung may problema. Na pag punong-puno ka ng problema, na-entangle ka na kung anong desisyon gagawin natin, at ang gagawin natin, okay, ay magmumukmok. Hindi na tayo kikilos. Wala na akong maisip. Wala na akong magawa. Ano po? Sabi ni Elijah, kung naalala nyo, Panginoon, ako na lang natira. Paano kung iparamdam sa iyo ng kaaway na ikaw na lang yung natitira ditong nagpi-prayer meeting? That's was Elijah. Andun na siya sa juniper tree. Nakamukmuk na siya doon. Hindi na siya kumikilos eh. At kapag tayo po ay naintangle na sa mga isiping ganito, na para bang wala na tayong Panginoon at wala na tayong makasama, doon na po nagkakaroon po ng sayang ang pagtawag ng Diyos sa bawat isa. Okay po? So sana po wag tayo ditong magkaroon ng problema. Kaya lang atin itong binabackground o binabalikan ang nangyari kay Elijah. Na sabi niya dati ay, ako na lang mag-isa. Ang hindi niya alam, sabi ng Panginoon, mayroon pa akong 70,000. Ito namang 70,000, hindi mo naman maintindihan. Kung sila ba ay mga secret agent o sila ay mga nahihiyang Kristyano, hindi ba nagsasalita? Hindi man nakikita. Di ba? Kaya yun po ang ating tungkulin din bilang mga Kristyano, na habang po tayo nabubuhay sa lugar na ito, nagpapaaral, nagpapa-eskwela ng mga bata, yung ating tungkulin na mayroong kakwentuhan ka doon, mayroong kang kaibigan doon, makakilala siya sa Panginoon, na yun ang po ang ating tungkulin. Kaya nga po umalis ang Panginoon, naganda siya doon, iniwan sa atin ang commission na tayo magtutuloy ng gawain niya. Okay? Kaya lang nga po, doon na po nakikita natin na si Elijah mayroon din katulad sa atin na pag nakapokus na tayo sa trabaho o kung ano man ang sa atin, idagdag ko na yung self-pity, naalala niyo yung ginawang example doon na nagpapagaling sa sarili niya. Akala niya kaya lang pagagalingin ang sarili niya, hindi niya po yan magagawa sapagkat ang nag-i-revive po sa isang tao, walang iba kundi ang Banal na Espiritu. So dito po sa chapter 12 ay nananalangin po dito si David ayon sa verse 1 na sabi niya, the godly ceased. Naubos na, natapos na, tumigil na, wala nang sino mang banal. Mas nakakatakot po ito eh. No? The faithful disappear. Wala na yung mga faithful. Pag Miyerkules, ilan na. Hindi po yun hindi po yung totoo. Sapagkat habang tayo na nanalangin, ang Panginoon ay sasagot. Huwag po nating ibilangan ang Panginoon eh. Naalala niyo si David, nagkasala dito eh. Ilan ba kalaban? O tapatan natin ang ganito. Hindi po ang dami natin, hindi po ang lakas natin, hindi ang talino natin, para natin maigupo ang problema natin within ourselves. Kasi ikaw ang problema. Yung faithfulness nawawala, nag-disappear, nadi-discourage ka, kasi sa paningin mo, ilan na lang. Ako na lang. Ilan na lang kami. Hindi po yung ganyan. So yun po ang, kung titignan natin ang background dito, na kung tatawagin ito ng maraming preachers ay Elijah's syndrome o Elijah's complex. Kung titignan niyo po ang ibig sabihin ng complex, ito po ay entangled so many things. Ano po? Hindi mo maintindihan kung anong gagawin. Kapag ang isang tao po ay nakaramdam ng ganito, kaya ang prayer ni David sana po ay ibalik ng Diyos. Kaya ang pure words dito, ang magpupukus tayo ngayon, hindi doon sa negative things, kundi sa positive things na ang salita ng Diyos ay pure. Ito po ang ating titingnan. Nung panahon na si Elijah po ay nagkaganito, katulad ng maraming Kristiyano sa panahon ngayon, nung napana nila na, konti lang pala mga members dito, konti lang pala nagbibisit dito, konti lang pala nagtuturo dito sa outreach, konti lang pala dito ang they left their ministry. Pastor, baka hindi ako yun. Huwag muna tayo magsasalita. Elijah is the powerful man of God. Pag sabi niya, Panginoon, paulan ka ng apoy, umuulan ng apoy. Pero bakit iniwanan niya ang kanyang place? Doon sa lugar na nagpaglaban siya sa napakaraming Baalism. Iniwanan niya dahil sa kanyang syndrome, dahil sa kanyang karamdaman. Maraming Kristiyano sa panahon ngayon, nagkakaganon dahil po ang kanilang focus ay hindi sa Panginoon, kundi sa mga tao sa paligid na minsan naasar sila.
Sa sobrang pag-aano nila, ayaw kong makagulo. Ay, anong gagawin mo? Mag-Elijah syndrome ka. Huwag kang aatras. Ang daming nangyayari sa paligid. Ay, mabanti ka kasi hindi naman tayo taga rito eh. Diba? They went out unto the, sabi ni isang writer, they went into wilderness of life. Ang ganda ng posisyon nila sa church eh. Nagagamit ng Diyos. Ang isip kasi ng ibang Kristyano, dito magsiserve ako sa para maging paborito ako ng family ni pastor, maging paborito ako. Hindi po ganun ang ating pagsiserve. Ano po? Napupunta sila sa wilderness ng buhay. Ang pag sinabing wilderness sa buhay ng tao ay, ito po ay they are busy, very busy sila in a barren land. Kaya wilderness. Pag sinabing barren land, tuyo, bitak-bitak ang lupa, walang nabubuhay because it is barren. Pero napaka-busy tao ito eh. That is the point of this verse. Nung nakaupo siya doon, busy siya, nag-iisip siya. Kaya lang iisip niya, gusot-gusot na eh. Ang gulo-gulo ng isip niya eh. Ako na lang talaga, wala na talaga akong kasama. That is the syndrome na nakaupo siya. Subukan ninyong maupo na maghapon. Ako nag-iinit. Ang tipo ko, hindi ako mapakali sa isang lugar lang eh. So, itong si Elijah, nakaupo lang siya maghapon. Nag-iisip siya, walang silbi yung pamilya ko eh. Samantalang nung nakaraang linggo, ang ganda ng ng buhay niya, di ba? Minsan po sa buhay natin, wag nating titingnan yung mga negatives. Tingnan mo yung anong ginawa ng Panginoon noong nakaraan. Ang daming ginawa ng Panginoon noong nakaraan, tapos titingnan mo sa maliit na bagay, madi-discourage ka. So ito po yung nag-pout na siya, kabusangot. Walang silbi ang pamilya ko, wala akong nagawa. Ay samantalang kagagamit lang kay Elijah nung nakaraang linggo. Ilang daang kaaway ng Panginoon na nagsugat-sugat na sila, hindi naman nila kapababa ng apoy. Samantalang siya napababa niya. Mga kapatid, ang isang lesson dito maunawaan natin sa pangyayaring yon, ang mga Kristiyano ay kayang papuntahin ang Banal na Espiritu sa kanilang puso kapag humingi tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Nagiging power ka because a Spirit indwells in Christ in you. Kapag ang Banal na Espiritu nakakontrol sa buhay mo, ay kahit ano kaya mong gawin. Yun lang po, huwag tayong magiging kagaya ng katulad ito. Yun po ang introduction halos dito na mahaba kung tutusin. Okay? Sabi ni Elijah isang beses, papatayin nila ako eh. Samantalang nagsabi lang naman, si Mrs. ano yun? Sino yung asawa ni, hindi Potiphar eh. Ha? Ay, si Jezebel, ang asawa ng hari. Ano naman magagawa ni Jezebel? Eh yung asawa niya, sabi ni Elijah, di ba doon sa Carmel, malalari, bumaba ka na, taabutin ka ng oras na hinihingi mo. Matagal lang 3 taon. Uulan na, ayan, raragasa na. Bumaba ka na at aabutin ka ng baha. Paano siya magiging kaaway? Ang ibig sabihin, nag-isip ng sarili niyang kalukuhang isip, itong si Elijah. Na samantalang kaibigan niya yung hari, pinagsababa na. Mahal na hari kasi aabutin ka ng ulan niya sa gitna. Tapos nung sinabi ng asawa, yung asawa, di pa man sila nag-uusap. Galit kasi yung si Jezebel doon sa asawa niya na bakit pinahayaan mo yung man of God na ganyan yan? Ano ba? Nag itong si Jezebel. So dito po ay, anong connection nito kay David? Ano po? So, katulad po nito, kapag tayo po ay nag-umpisa na mag-isip, ulitin ko, ako madalas yan, kaya binabago ko na eh. Nag-iisip ako ng mga negatibong bagay, na nanaginip ako, yung Diablo gusto ako. Sabi ko, in Jesus name, nagising ako. Buti na lang, hindi lumapit eh. So dito po, when you begin to think that you are the only one or the only person, mga kapatid, it will quickly lead to discouragement or pride. Ako na lang eh. Di ba? Ano si Elijah siguro eh. Ano nagkaganyan siya. So this passage, David refers to the sin of flattery sa verse 1. Okay, sabi niya doon, help Lord, for the godly man ceased, for the faithful prayer from among the children of men. Gumagala ang masama sa bawat daka. Bakit sa 8 na kaagad? Verse 1. Yan. Sapagkat wala na sino mang banal
kaya may tulungan mo sapagkat ang mga tapat ay naglaho sa gitna ng mga anak ng mga tao. Akala nito ng mga ibang nakakabasa, wala na talaga. Pero mga kapatid, there are at least 3 things na tingnan natin sa lugar na ito bago man lang tayo makaabot ng 20 minutes. Sana makaya ko ito ng 20 minutes. Okay? Tingnan po natin dito ang gagamitin ko po ditong title ay pure words. Kasi ang makita natin, puro pangako ng Diyos na ang pure words, ang salita natin kapag tayo ay nag-isip ng mga negatibong bagay, ako na lang. Baka madala ka nito sa pride o pagmamayabig o pagiging platter. Pinaplatter mo sarili mo, ako na lang naasahan dito eh. So, yan po yung mga bagay na ano. When you feel deserted, kapag napansin po natin na tayo pa para mag-isa na lang, iniwanan na tayo doon sa gawain yon, katulad ni Elijah, mag-isa ka lang tumatayo at humaharap sa katwiran. Sabi ng Psalms 12, okay, number 1, David speaks in prayer sa verse 1 and 3. Okay? Kaya dito natin tingnan. Verse 1 and 3, sabi doon bang verse 2, they speak vanity everyone that is neighbor, or with flattering lips and with a double heart do they speak. Verse 3, kabulaanan. Naway putulin ng Panginoon ang lahat ng mga mapanuyang labi. Okay? Gumagawa ng malaking pagmamalaki. Yan na po ang dalawa. Miski sa loob ng kasama ni David na mga matapat sa Diyos. Kasi po pag sinabing Psalms, ito po ay mga singers. Uy, choir. Hindi man sinasabing kayong choir ha. Ito po, prayer ni David at binabanggit niya tungkol sa mga musician, sa mga singers, at ito po ang chapter 12 is the 8th note, which is 1 octave yun. Okay, so, nagsalita dito sa pamagitan ng panalangin si David, sabi niya sa verse 1, Lord, come to my rescue. Wala nang mga matapat. Pwede nating isipin kasi pagdating sa Psalms tungkol sa mga umaawit, pwedeng sabihin na baka ini sinasabi dito ni David ay yung mga taga-awit doon ay hindi na rin matapat. Ano po? Then, the general decline of faithful. Marami nang hindi na matapat. Siguro, baka late kung dumating. Di ba? So, yan po ang mga isang isipin natin. Bakit niya sinabi ni David na, Lord, tulungan mo kami? Di ba? So, mayroong mga godly people talaga. Totoo naman po yun kasi nagsimula naman ang Bible sa mga makadiyos na tao. Okay? But, okay, they didn't want to take stand for the truth. Hindi naman sila makatayo ng katotohanan. Bakit? Ang sabi po sa verse 1 and 2, mapanuya ang kanilang mga labi. Ano po? Mga flattering words. Pero si David po dito, tumayo sa katotohanan kung ano ang tama. Okay? Sometimes tayo po mga matapat na sa Panginoon. Kasi pag sinabing matapat ka sa Panginoon, unang-una, ang Diyos ang pinakamatapat sa iyo. Bago tayo maging matapat, sabi ng Biblia, kapag tayo nagkakasala, mas matapat ang Diyos na nagpapatawad. So therefore, kahit araw-araw ka nakakasala, mas matapat ang Diyos sa iyo dahil lagi kang pinapatawad. Tama po ba? Iyon ang nasabi ng Bible. So, sometimes we feel na faithful have disappeared, na wala ang mga matapat, pero yung mga taong naniniwala sa prayer, number 1, yung mga taong naniniwala sa giving, yung mga taong naniniwala sa commitment, nandoon pa naman eh. Nasa simbahan pa yun, hindi pa naman lahat yun nawala. Nawala na yung ibang mga nagsasabi sa kanilang labi na sila yung matapat sa Panginoon. Pero sila po ay mga flattering words lang. Eh wala na nga sila eh. Sabi ng verse 1, wala na po sila Panginoon. Wala nang matapat. Kaya po wag tayo magtataka kung bakit ang iba ay nawawala at iba naman nadadagdagan tayo. So, yan pong tatlong yan mapansin natin sa verse 1 and 2 na mayroon pa ring mga tao. Ano po? Na kahit ang iba ay nawala, pero may natitira pa rin mga matapat sa panalangin. Kung katulad niyan, marami pa rin tayo matapat sa panalangin eh. E palagay mong 20% ay mas makapangyarihan na yun kaysa sa 100. Diba? Yung mga nagbibigay, ang pagbibigay po kasi ang giving, hindi lang po yung pera. Yung oras nyo, binigay nyo dito eh. Yung inyong effort, naglakad ka, nagsakay ka. Diba? Imbis na gusto mo nang matulog, nandito ka pa rin. So that is giving of yourself. Sabi ng Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living
Sacrifice, that is giving. So dito po ay commitment. Well, pagdating sa commitment, konti na lang, pero ano pa rin po, hindi pa rin mawawala. Especially doon sa salita ng Diyos. Okay? So, napakarami po nating naririnig, mga maraming sinasabi na hindi naman natusunod, mga pagsisinungaling, also pandaraya, yung deceit na tinatawag, at saka yung mga panunuya, exaggerated words, at broken promises. Ay dito, bihira na yan. Dito sa atin, wala na yan. Ano po? Bihira na. Siguro sa iba, pwede pa. Yung mga broken promises. Kasi bakit po, mga kapatid, kapag nangako ka sa Panginoon, sabi ng Ecclesiastes, huwag kang magbabaw na hindi mo gagawin. May ibang mangyayari sa atin. Wala na yan. Alam na natin yon. Now, ang mga flattery naman, o yung mga panunuya, pandaraya, ay manipulation, at hindi yan communication, kundi some selfish motive po ang gusto niyan. Ano po? Like the advertising na nagpo-promote, minsan nangyayari talaga po yun, ano? Nagkakaroon tayo ng konting salita na pag ito ay nadagdagan, na hindi nakakabuti, nakakasira. Okay? Kaya dito mapansin natin una, si David nanalangin dito. Imbis na magsalita siya, imbis na kontra niya yung mga nagpa-flattering words na ito, at yung mga nawawala na ito, yung mga naging unfaithful na ito, imbis na magsalita sa kanila, nanalangin po si David. Number 2, okay, para hindi tayo gano'n magtagal. Verse 4 po tayo. Sabi ng verse 4, who have said with our tongue, will we prevail, our lips, our own, who is Lord over us. Okay. Ang mga sabi sa pamagitan ng aming dila ay magtatagumpay kami. Ang aming mga labi ay nasa amin. Sino ang Panginoon namin? Ganun natin po. Number 2 po, kung ang number 1 si David po na nagsalita tungkol sa prayer, ang mga masasama nagsalita sa kanilang pride o sa kanilang kayabangan. Verse 4, okay? Huwag natin ngayon underestimate ang power of speech. Di ba may mga, anong tawag dyan sa ano ngayon, sa social media, yung mga encourager po. Maxwell, magaling siya mag-encourage pag salita. Kaya yun po ay aming ginamit nung araw na kami sa kumpanya namin. Po. At dito, Jesus told the truth. Okay, the Lord Himself will silent this ungodly. Kaya dito po kung ang mga pride ng mga unsaved na ito, magmamalaki sila, ang Panginoon titikumin ang kanilang mga bibig. Sabi ba doon sa isang text, every knee shall bow, every tongue shall confess. Ano po yan, papatahimikan ng Panginoon. Ang kanyang mga kaaway, nagkasundo, okay? Pero alam niyo mga kapatid yung kaaway niya, di nyo naalala, tayo dati rin kaaway ng Diyos. Long before, nung tayo po ay mga lumalakad pa sa kanila, nakilala natin ang Panginoon at tayo binago sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya dito po, pwede ang Panginoon magbigay ng words of life sa kanila kahit nire-reject ang Panginoon, ano po, ng karamihan, pero dumating pa rin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig. Di ba? Kaya, doon sa doon sa pagnanakaw, ipinapakita doon ang dalawang uri ng tao. Although mas marami ang nagre-reject, pero mayroon pa rin tumatanggap eh. Di ba? Sabi nung isang magnanakaw, alalahanin niyo po ako pag kayo nasa paraiso. Kaya nga doon po ay crucified si Panginoon doon sapagkat yung mga Hudyo na nag-reject sa kanya, inihintay siya pero rejected siya. Pero mayroon pa pong mga natitira doon, okay, na mananampalataya sa Diyos. Kaya, isa sa mga ebidensya na ang isang tao ay nagbibigay ng katotohanan ng kanyang salita, okay, sapagkat hindi niya nire-reject ang Word of God, tinatanggap niya ang Panginoon. Pero pag nire-reject na ito, automatic, ay hindi po siya kasama doon sapagkat ang pinagmamalaki nito ay ang kanilang pride. Una, naalala nyo si Nicodemus, yung lesson namin kanina. Diba si Nicodemus, nagmamalaki yun eh. High priest ng mga high priest. Pero pumunta kay Jesus sa gabi. Bakit? Inahiya siya eh. Sabi ng Panginoon, teacher ka pa naman, di mo alam ang mga ito? That ye must be born again? Sabi ng Panginoon. Masakit yun sa kay Nicodemus, pero wala siya magagawa kasi ikinurik siya ng Panginoon. Teacher ka pa naman, naturingan dito at mataas ang katungkulan mo sa gobyerno bilang high priest, di mo alam ang being born again?
Anong tinuturo mo sa simbahan mo? Sabi kay Nicodemus. Okay. So dito ay God's word ay nire-reject ng iba, pero katulad nito ni Nicodemus, siya pa yung nagtuturo, pero wala siyang alam at hindi niya alam ang katotohanan. So kaya dito po, ang mga wicked, sa pangalawang punto nating titingnan, ang mga masama, they speak in pride sa verse 4. Kanina sa verse 1, 2, and 3, David speak in prayer, at dito naman ang mga masama, they speak with pride, in pride, at kung ano pa man, kaya nga nireject nila ang Panginoon, samantalang ito na yung hinihintay nila Misaya, ayaw nilang tanggapin nung dumating. Okay? At isa pang katotohanan doon, nung malaman nung hari na dinaanan siya ng 3 mago, sabi niya, balikan niyo ako para malaman ko yung lugar. Sabi niya, mag-aalay din ako. Nabasa nung 3 mago. Kaya nga yung mga pantas Sabi niya sa hari, sabi doon sa kasama yung dalawa, Brad, nakita mo yung kumista pa yung mata ng hari. Alam na natin, hindi maganda ang plano niyan That is the pride na ayaw ng haring ito magkaroon pa ng another king kasi siya ang pinaka magaling na hari. Kaya pinapapatay po, magmula nung umalis yung 3 at di na dumaan, bumalik ang 3 haring mago, lahat ng mga ipinanganak mula kapapanganak lang hanggang 10 years old ay ipinaubos, patayin, kaya hanggang sa panahon ni Moses, di ba? Ganun din ang ginawa. So, dito po ay they crucified Christ because the wicked speak of pride. Kaya minsan mga kapatid, kung sakali man na may Kristiyanong mayroong pride, anong ibig sabihin nun? Di ba? Wala dapat sa ating makikita ng ganito kung tayo ay Kristiyano. Now, pangatlo, verse 5 and 7, tingnan natin verse 5. Sabi rito, for the oppression of the poor, for the sighing of the needy. O ito na po yung mga sabi ng chapter 5 ng Matthew, mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga, ang dami papalad daw di ba? Sabi dito, now will I arise, said the Lord, I will set him in safety from him that puff at him. Okay? Verse 6, the word of the Lord are pure words. Ito na po yung pangako ng Panginoon. A silver tried in furnace of earth, purified 7 times. Verse 7, sama na natin verse 7, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them for this generation forever. Anong klaseng generation? 2 generation po sa lupa. Ang generation tinutukoy dito ay yung mga generation ng mga anak ng Diyos. At mamaya explain ko sa inyo sa verse 8 yan. So there are 3 things. Sabi ko sa inyo, una, sa verse 1 and 3, David speak in prayer. Pagdating sa verse 4, nagsalita ang mga wicked sa pamagitan ng pride at kayabangan. At number 3, God speak in promise. Sabi po dito, His word are pure. Okay, no empty lies. Walang kasinungalingan. Sabi ng verse 6, the words of the Lord are pure words as silver tried in a furnace. Okay, walang kasinungalingan sa verse 6. But the words of the wicked will burn in the furnace. Yung kayabangan nila. Di ba? Naalala nyo yung ipinahulog yung 3 sa Old Testament, di ba? Yung Hebrew children, yung kayabangan ng mga berdugo, sige, ihulog kita. Bago pa nila naihulog, sila ang kinain ng apoy. So, nasaan ang yabang nila doon? Okay? Wala pong mayabang na nagtatagumpay. Lagi niyo tatanda sa Bible yun. Sabi rito, God speak in promise. Verse 5 and 7, at isang bagay na ating pong i-take note dito. Okay? Pag nakikinig ka sa sarili mong damdamin, sarili mong salita, sarili mong lagay sa isip mo, yung parang mas magaling kasi ako bakit siya ang nakalagay doon? If you listen on your own words, okay, may lead. Ito po ay dadalhin ka to the discouragement or pride. Mas magaling ako, bakit siya ang nalagay doon? Magkakaroon ngayon ng pride. Pag may pride ka na, gagayahin mo na sa Elijah, upo ka na lang sa isang sulok. Bahala kayo dyan, dito na lang ako. Pag tinanong ng Panginoon, anong ginagawa mo dyan? Wala na akong kwenta, Panginoon. Pang mga magulang ko, mga laring mga kwenta. Samantalang kagagamit lang ng karaan. Diba? So ito po ay medyo maanong bagay sa
verse 5 and 7, okay? Ang ano po dito, ang permanenteng sinabi ng Panginoon sa verse 7, ang sabi ng verse 7, thou shalt keep them. So permanent po ito, nang nangako ang Diyos, He will keep God's promise. Anong sinabi ng Diyos? Sabi niya, di ba? Let there be light, there was light. So, sinabi niya, I will come again. Naniniwala ba kayo na babalik ang Panginoon? Bakit sila nagkakaroon ng pride? At dinidesert nila sa verse 1, na wala na yung mga faithful, na wala na yung mga matapat. Akala nila ang Panginoon ay hindi tapat, okay? At ang maganda rito mga kapatid, abot pa ba? Okay, abot pa. Bilisan ko na. Again sa verse 5 and 6, in response to the groan of the poor and needy, pag sinabi na groan, dumadaing, di ba? Ang sagot ng Panginoon sa kadaingan ng mga poor at saka needy, okay? Number 1, the Lord promised to what? Tingnan niyo po, nandyan po sa verse. Okay? Nakita niyo na ba? Verse 6, 7, yung word na arise. Nasaan na? Hindi ko na makita din. Okay? Kita ko pa lang yung kanina eh. Verse 5 pala, sorry. Layo naman. Sabi ng verse 5, o nga pala, 5 and 6 and 7 pala. Ang responde ng Panginoon sa mga nahihirapan, mga nangangailangan. Nangako ang Diyos, sabi ng Diyos, I will arise. Sabi ng verse 5. Verse 5 mo, balik po sa verse 5. Yan. Okay. Now will I rise. Arise pala. Now will I arise, said the Lord. Ang Diyos po nagsabi mismo eh. I will set him in safety. Pag siguro po, ilaliman natin yung arise, may gagawin ang Diyos eh. Hindi siya tatayo, nakatayo naman talaga siya at ang kanyang paanan ay ang ating ginagalawang mundo eh. Katayo talaga siya. Lagayan lang ng paa niya itong ating kinalalagyan. Sabi niya, okay, titindig na ako ngayon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang minimithi. Maraming pag may nagkaroong pumutok na issue, daming natatakot eh. Pero ito, sabi ng Bible, ang Bible po ay pure words. Hindi ito flattering words ng mga may pride, mayayabang, mga mapangkotya. Sabi, mauubos kayo. Uubusin namin kayo. Pero hindi po yan magtatagumpay. Bakit po? Okay? Sabi po ng Panginoon, I will arise, I will protect. Number 3, I will be trusted. Ang tao, di mo kayang pagtiwalaan yan eh. Pero the Lord will be trusted. I will arise, I will protect, I will be trusted, and grant them the salvation for which they thirst. Uhaw na po yung mga needy, yung mga nangangailangan. Okay? Kaya sila nag-groan, dumadaing, Lord, like David. Ano po? And what He has promised, He will perform. Gagawin ng Diyos, nangako siya eh. Tao pwedeng hindi eh, kasi nahiya na siya. Wala na siyang pinangako niya kasi mayabang, ma-pride. Tapos nung dumating yung time na nangako siya, wala na. Hindi po tayo ganyan dapat, okay? His promise are pure, like silver, threaded in furnace of earth. Talagang 7 times ito pong ininit. Anong ibig sabihin noon? Talagang purong-puro ito, pangako ng Diyos. Like the purest silver known, walang deceit, walang flattery, walang double meaning, walang error sa trabaho ng Diyos. Naniniwala po ba kayo nito? Kaya po pagka itiniwala mo ng lahat sa Panginoon, hayaan mo na siya ang gumagawa, hindi naman tayo. Ang ating abangan, huwag tayo magkasala sa harapan ng Diyos. Yes, nakakagawa tayo. Pero may 1 John 1:9, Lord, hindi ko po gusto yun eh. Kaya ito pong salita ng Panginoon is pure. They can be fully trusted. Tama? Pinagtitiwalaan niyo po ba ang salita ng Diyos? O baka lang naman, birbit-bit lang natin ito pag Sunday. They can be fully trusted. Verse 7, the last, and verse 8. The believer, okay, indirectly turn to the Lord.
Yung mga mananampalataya, minsan naano tayo doon, nakakatingin tayo doon sa mga flattering words, sa mga pangako ng mga tao. Minsan napapatingin tayo doon. Tingnan mo yung mga naaasahan natin dati. Minsan nakakatingin, ang galing nito, naaasahan natin. Minsan nadala ang ating pananaw doon. Pero yung protection ng Panginoon from this generation, the protection not only from its attack, yung atake sa kanila, poproteksahan sila ng Diyos, but from any form of compromise. Kaya yun po ang ating prayer dito, na yung mga young people natin, may mga bago naman tayong next generation. Habang pa sila, mabuti kayo, may nakalakas na kayo doon. Itong mga edad na ito, yung sunod sa inyo. Tulungan nyo akong bantayan sila. Ang dali-dali nilang madala para sa mga water lily. Pag inalok ka nito, sige. Kasi bakit? Kaya nga po mga kapatid, ang aking pong encouragement sa inyo, tulungan nyo ako. Pag nandyan sila, palisaw-lisaw, palaro-laro, turuan nyo kaagad kasi pag wala tayo sa tabi nila, sa mga lugar nila yan, hindi natin alam kung ano ang mga enticement sa paligid niya. Pero kung punong-puno yan dito ng Word of God, sabi dito, from this generation, the protection not only from attack, doon sa kanilang school, sa kanilang mga projects, but from any form of compromise. Sasabihan sila, parehas lang kami sa inyo. Madadala, pero pag alam nila ang doctrine natin, hindi po yan makikipag-compromise. Okay? Or, ano itong, yung kasing word na complies, parang lalim. Yung pakikipagsabwatan na lang. Minsan nakikipagsabuatan niya sa mga ibang mga, Christian din ako. Pero yung yung kanilang pagsunod sa Biblia, watered down. Ibig sabihin, pwede naman dito. Wala namang nanonood eh. So pwede silang ma-entice dito. Kaya mga kapatid, sa last, verse 8 na po. Dito tayo magka-conclude para may oras tayo sa prayer. Sa verse 8, sabi ng verse 8, the wicked walk in every side. Biruin niyo po yan. Kahit saan ka magpunta, sa office, sa bahay, ang daming mga wicked. When the vilest men are exalted. Okay? Na itataas, kapag ang kasamaan ay itataas sa gitna ng mga anak ng mga tao, minsan, parang napupokus lalo ang mga kabataan natin. Ingat po tayo dito. Tayo medyo mayroon pa nga ng konti. Pero at least medyo matibay na kayo doon. Pero itong pag-aralan natin, Lord, bago ka man lang dumating, yung aming mga tinuturuan ito na hindi madala ng ganito. Bakit po? It is a description of generations. Okay? Ito po yung wicked generation kasabay ng ating mga anak at mga inaalaga. Nakakantina po ba tayo dito? The wicked generation ay nandoon sila, ang ating ilang pirasong mga young people na ito. Okay? They are the wicked generation with continually on the prowl o gumagala sa school, sa event, sa mga malls, at they were exerting vileness. Yung mga kasamaan, yung mga pauso ng kabataan ngayon. Okay? Dito natin tapusin ito sa verse 8 with Proverbs 30, 11, 12, 13, 14. Ito yung generation na binabanggit ko sa inyo, gumagala at inahalo natin ang ating mga good generation. Proverbs 30, 11 to 14. At dito pa ako mag-close. Basahin ko lang sa Tagalog. 11 to 14. 11 muna. 11. Proverbs 30:11, may mga nagmumura sa kanilang ama. Oo. At yan ay kasama ng ating mga anak. Tama? Parang hindi kayo nakikinig. Tama, hindi? Okay. At hindi pinagpapala ang kanilang ina. Anong ibig sabihin nun? Pero ako'y naniniwala na ang Diyos nangako. Okay? Na hindi po pwede, sapat may protection sila. Ngayon, pag mayroon sa ating mga anak na nagkagaganito, pag-pray natin na ang Diyos will arise, ano pa yung isa? Will protect, ano pa yon? God can be trusted. Next, verse 12. May mga malinis sa kanilang sariling mga mata. Hindi ako katulad niyan. Hindi po ako kasulad niya. Okay?
gayon man ay hindi malinis sa karumihan nila. Verse 13, may lahi o mapagmataas ang kanilang mga mata. Ano, ba't kaya puto lang, no? May lahi. Ibig siguro niya, may lahing ganito. May lahing mapagmataas ang kanilang mga mata. Ganun kayo, no? Kita mo ganun ka, ano? Huwag mataas. Di ba? At napakataas ang mga talukap mata nila. Baba mo nga kilay ko. Nanaalala ko yan nung ako'y nasa office. Baba mo nga kilay ko. Kayabangan pala yun. Naalala mo na, sister? Sa Metro Manila, kung natutunan yun, sabi nung kapisina ko, baba mo nga kilay ko, halika, baba mo kilay ko. Kasi mayroon siyang pinagyayabangan. Okay? Yan po yung mga generation na kahalo ang ating mga tinuturuan. Kaya, please, ako di ako tuturo kasi alam ko mayroon kayo nagtatrabaho kayo pag tanghali pa kakain. Kaya di na ako nagsumingit. At least, nakapagpahinga na mo. Salamat po sa inyo. Verse 14. Hanggang ilan ba to? 14. Last. Verse 14. May mga tao na ang mga ngipin ay parang mga no? Hanggang doon ang ngipin niya, nga pag puto lang liig mo. Last liig mo. Okay? At ang kanilang mga ngipin ay parang mga kutsilyo upang lamunin ang dukha mula sa lupa at ang mga nangangailangan sa gitna ng mga tao. Yun po ang nakita natin sa verse, chapter 12. Prayer ni David, ang mga ito ay huwag magmalabis ang mga mayayabang, pero ang Diyos nangako, kaya nating tulungan ang ating mga kabataang next generation na mabuti, na nakahalo doon sa masama, ay huwag silang ma-influence. Kaya po, konting sakripisyo sa Panginoon. Tayo po ay magstayo at tayo po ay manalangin. Nagilang niyo salamat, Panginoon, sa napakadamisay ngayong gabi. Haranaw, Panginoon, bigyan niyo po kami ng conviction, nilang po ako, maging ang mga members na mga naaasahan mo sa lugar na ito, mga warriors ng aming mga generasyong maayos, Panginoon, na hindi ma-compromise sa generation na mga masasama, mapagmura sa magulang, higit sa lahat, ay walang mabuting idinudulot sa kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, banal na Espiritu aming Diyos, kayo po magbigay sa amin ng wisdom sa lesong ito, kayo po ang manguna, magpala sa pangalan niyo sa aming kailangan. Pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.